Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ayan, General Pokis, mga kababayan, nagsalita na, no? At ang mga nangyayaring kaguluhan ngayon dito sa ating bansa. At ito nga, nagpahayag din siya patungkol nga dito sa may gaganaping rally, no? Sa may September 21. Yan, may video akong pakikita sa inyo mga kababayan. At ito, nagsalita nga siya. Yung mga babalas ng sinasabi dito. Pakinggan po natin ito. AFP ho ba at PNP sa tingin po ninyo ay mataas pa rin ang tiwala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam mo, siyempre, yung AFP at saka PNP, of course, chain of command pa rin na sinusunod ng mga yan. Pero sa loob nila, naghihimagsik na rin yung mga yan. Kaya nga, itong Pangulo dapat magpakita ng, napanagutin yung mga yan. Otherwise, sasabog yan, pagka hindi ginawa ng Pangulo yun. Yung mga sundalo at pulis na nakakausap namin, galit na rin. Hindi lang nila pinapakita dahil sundalo at pulis sila naka-uniforme sila. Pero galit na rin. Opo. Sa darating po na September 21 po na isang malawakang protesta po sa bansa, ano kayang magiging senaryo nito? Hindi ho ba ito magiging tulad ng Nepal at Indonesia? Dahil nga, iba-ibang grupo yung magsasagawa ng protesta, hindi natin alam kung ano pong possible na mangyari dyan sa araw na yan. Yung sa kasi ganito, talagang yung September 21 kasi napakandang petsa yan, dahil linggo. So, maraming dyan, bakante yung mga tao, walang opisina, walang pasok, baho. Pero, yung sa Luneta Rally na yan, ang problema dyan, yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration, nakatago, saka yung matindi dyan, yung kasama nila na mga bayan black ng mga komunista. Meron kami mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista, yung rally na yan. At ito pong mga nangyayari ngayon, Ayan, mga kababayan, at matinding pahayag to ni General Pokis. Binanggit niya rito, na talagang galit na yung AFP at saka PNP. Ibig sabihin ko anong nararamdaman ng taong bayan, kung nararamdaman natin ng galit dito sa mga taong korap sa ating bansa, ganun din palang nararamdaman nitong AFP at saka PNP. Bagamat na hindi sila nagpapahayag ng kanilang damdamin kasi nga naka-uniforme sila, pero itong pamilya nila epektado rin kasi ang pamilya at asawa nila, mga anak nila, taong bayan din to taong bayan nito. Kaya ito nga, kababayan, yung galit ng mga ito, at yung galit ng taong bayan ay tagang ito pwedeng maging simula o spark, at tagang magkaroon ng kaguluhan dito sa ating bansa. Kasi binanggit niya na talagang sa kanilang intelligence, merong intelligence report na dumating sa kanya ay talagang magkaroon ng kaguluhan nga itong September 21, itong rally ito. Bukas na, kasi ngayon, Sabado ngayon, bukas na ito gaganapin, meron sa Luneta Grandstand, sa Luneta Park at saka dito sa may Isa Shrine, At ito nga, ang sabi nga ni General Pokis ay maaring magkaroon ng kaguluhan nga dahil iba't ibang grupo dito sa Luneta ang sasali dyan, Dyan yung Makabayan Black, sana yan dyan, mga makakaliwa na pwedeng itong gumawa ng mga kaguluhan. At meron ang binanggit din dito si General Pokis na yung gobyerno natin ay nagrenta ng mga pwedeng manggulo. Di siya may baseko. May mga bag na may bitbit na mga bato, kaya delikado mga kababayan, Kaya ingat tayo mga kababayan sa mga a-attend dito sa gaganaping rally, At ingat tayo kasi nga baka pwedeng magkaroon ng kaguluhan, maipit tayo sa gitna ng maraming tao at yun nga, baka madiskrasya tayo. Kaya medyo pakiramdaman natin abang tayo sumasama sa rally ito, pakiramdam din tayo sa ating paligid na baka magkaroon ng kaguluhan at tayo ay masaktan. Kaya ito nga sinabi rin ni General Pokis na may intelligence report nga na pwedeng magkaroon ng kaguluhan nga mga kababayan. At pwedeng tinanong din ng anchor na itong ng DZAR na kung saan pwede bang magkaroon ng pwede bang magkaroon ng martial law mga kababayan, At yan nga binanggit niya na talagang maaari, posible na magkaroon ng martial law. Pag talagang matindi na ang kaguluhan talaga,
na hindi na makontrol, no, ng military, ay maaaring magkaroon ng martial. May pagkakataon na magdeklara ng martial law itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, talaga namang baka mangyari, no, ay dahil sa kaguluhan ay yung nangyayari sa Nepal at Indonesia ay pwede ring mangyari ito, mga kababayan, sa ating sa 13 September 21. Kaya yan, at alam natin na yung sa Luneta at saka ito sa isa shrine ay magtatagpo ito, mga kababayan. Kasi sa umaga, ng alas 9 ng umaga, dyan sa Luneta, ay magsisimula sila ng kanilang programa. At pagtapos ng kanilang program, ay lalakad sila papunta ng EDSA. Kaya magtatagpo doon, sigurado. Ang start naman ng sa EDSA ay 2 PM, no? Alas 2 ng hapon. Pero bago mag-alas 2 ng hapon ay sigurado marami ng tao diyan. Magtatagpo sila at magkakaroon ng matinding pagtitipon diyan. Kaya diyan na magsisimula ang maaaring magkaroon ng kaguluhan nga, mga kababayan. At sa ating mga kababayan, na po dadaan diyan sa EDSA sa mga ganong oras, ay umiwas na tayo. Huwag tayong dadaan diyan sa may EDSA nang alam natin na magsisimula na ang programa ng rally dyan sa EDSA. Iwasan na natin yan kasi baka maipit kayo dyan, mga kababayan. Kasi meron akong narinig, na usap-usapan na yung mga may bus na dadaan dyan sa EDSA at ihaharang ang bus. Balik, ititigil nila ang bus dyan, iharang nila, alis ang driver hanggang sa maipit na yung mga sasakyan dyan, mag-ipon-ipon na yung mga sasakyan at mga tao dyan, hindi nagagalaw. Kaya doon magsisimula ang people power, mga kababayan. Kaya yung mga kababayan natin na dadaan dyan sa ganung oras, iwasan na natin yung lugar na yan. Sa ibang lugar na tayo dumaan, para di tayo maipil kung sakali mang mangyari yun, yun ay aking narinig lamang, ay maiwasan natin yun, mga kababayan, na maipit tayo dyan sa may EDSA. Kasi sigurado pag naipit ng sasakyan natin dyan ay magkakaroon ng kaguluhan dyan, ay hindi na kayo makakaalis dyan, mga kababayan. Hindi tayo makakaalis na dyan at pwede pang masira yung sasakyan natin, Kaya yan, mga kababayan, abangan natin, at ito yung mga AFP na talagang galit na, maaaring ito ay kumampi kung sakaling magkaroon ng people power nga. Ay sabi nga ng isang general niya na narinig ko sa kanya, ay talagang inihintay lang nila ay maraming tao, na magkaisa, at talagang AFP at PNP ay talagang papanig sa kanila, mga kababayan. Kaya yan, abangan natin yan, mga kababayan, dahil naniniwala ako na sana magkaroon ng pagbabago yung ating bansa at matakot na itong mga politiko na nagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Alam naman natin talagang itong panibagong budget ng 2026 ay mayroon namang panibagong pagnanakaw na naman gagawin nila dito. Kasi narinig ko na kailan nilang kumuha ng pera pagpondo dahil para sa 2028 election. Kaya huwag ating payagan niya, mga kababayan. Kaya mapagbantay tayo sa kaban ng bayan natin at meron tayong pakialam dyan dahil nga naranasan natin yung matinding kahirapan ng ating bayan, nataas ng bilihin, at parang walang pakialam yung ating bayan. Wala silang solusyon na ginagawa para mapababa yung presyo ng ating mga bilihin, at wala silang ginagawa na nakikita natin na matigil ang korupsyon sa ating bansa. Kaya nga sabi ni General Pokis ay palamuti lamang itong ginagawa ni Bongbong Marcos na komisyon na ginawa niya, na kung saan mag-iimbestiga sa mga korap. Sabi niya ni General Pokis ay baka tapos na yung kanyang administrasyon, ay hindi pa tapos yung investigasyon na yan, na korupsyon na yan sa ating bansa. Kaya dapat talaga kumilos na yung ating Pangulong Bongbong Marcos at para talagang sampahan niya ng kaso itong mga magnanakaw sa ating kaban ng bayan upang magkaroon na ng resulta, at madala itong mga taong ito. Kaso nga, marami nagsasabi, naririnig ko na si Pangulong Bongbong Marcos ay kasabwat nga sa mga nangyayaring nakawan sa ating bayan, kasi nga yung
25 tons of gold, no? Walang paliwanag doon, di Pangulong Bongbong Marcos, saka yung Maharlika Fund, no, na ilang 500 million, ay wala rin paliwanag dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At marami pang iba, mga kababayan, na talagang dapat magbigay ng paliwanag ating Pangulo, at para malaman natin talagang seryoso siya na wasakin itong korupsyon sa ating bansa, kung talagang a-action siya at mayroon sa kami na bakal na para ipakulong at maparusahan itong mga taong itong kawatan sa ating mga politikong kawatan sa ating bansa, mga kababayan. Kaya hanggang dito na lang, at kung bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe para updated ka sa aking ginagawang upload video. Bye-bye po and God bless.